feel ko yung pressure and all the challenges, parang nag-sink in siya during the preliminaries. During this time kasi, of course, a lot of people is invested na who will be the winner. So what really made me doubt, of course, there's a lot of people commenting a lot of things. Parang ako, I really don't want to read it. Pero at some point, syempre, nandyan ka with your phone. Hindi maiwasan na mababasa mo yung mga comments nila. And at some point, parang naniwala na ako sa kanila na ang sabi nila, I can't be Miss Universe. And I think that's one thing na looking back na I shouldn't have listened to them. Yeah. And I think now, it made me someone stronger. May pa-cry na tayo. So yun po mga kapolitika ang nakakaantig na video ni Miss Supranational 2026 Katrina Ligado. Ito po ay throwback na video niya doon sa MUPH 2022 kung saan is nagkwento itong si Katrina sa kanyang mga karanasan at most especially dito sa basher dahil hindi lang po doon sa MUPH ang kanyang mga bashers, pati na rin po dito sa Miss Supranational 2026 ay nandito na naman sila. Pero ang kagandahan ngayon is napatunayan ni Katrina na mali ang mga sinasabi ng kanyang mga bashers. Kasi dito sa mundo ng beauty pageant is talagang hindi maiiwasan na merong mga negatibong masasabi yung mga netizen, maraming mga komento, maraming mga kritisismo dahil siya ay isang public figure at in fact siya ay sumali na sa iba't ibang mga beauty pageant competition. Siguro yung mga tao is nagsasawa na rin kung kaya hindi rin mapipigilan na meron talagang masabi ang mga bashers, hindi lang kay Katrina pero even sa ibang mga pageant personality. So ang napansin natin mga kapolitika is talagang ito na yung normal dahil nga open space itong social media at yung mundo ng internet. Anyone can comment, anyone can express their personal views at mga opinion. So hindi maiiwasan na sa 10 na nag-comment ay meron talagang negatibo doon, or dahil sa modernong panahon ay sa kakascroll natin minsan sa social media meron talagang lilitaw dyan na negatibo at hindi natin gusto. Okay, at ang maging reaction ko naman mga kapolitika siguro ay maging maging open-minded na lang tayo sa mga ganitong sitwasyon, ganitong mga circumstances na hindi lahat is kaya nating i-please. Kahit sila Atisa, kahit sila Bea, kahit yung mga almost perfect na sa beauty pageant, yung mga talagang maganda, malakas ay meron pa rin talagang maipipintas ang mga tao. At ito na nga yung sinasabi natin na dahil sa modernong panahon, unlike before na wala tayong social media dati at nakadepende lang talaga tayo sa mainstream at hindi naman tayo makapag-react doon, hindi naman tayo makapag-comment. Ngayon kasi is meron ng social media ng lahat is pwedeng makatype kung ano yung gusto nilang sabihin, ano yung gusto nilang i-express, ano yung nakikita nila. So samot-sari merong positibo, meron ring negatibo. So ito yung bagong panahon ng teknolohiya dito sa mundo ng social media na ang lahat is pwede nang makapag-express ng kailang opinion whether we like it or not. Okay, so at I believe naman na meron na mga training at itong mga sinasabi ng mga netizen ay sometimes nakakapag-fuel rin ito sa isang tao na magsumikap pa dahil sa yung bad comments na yun, yung mga negatibong komento na yun ay ginawa niyang inspiration para magsumikap. Kasi minsan mga kapolitika, yung mga ganong mga pagsubok ay yun ang nagpapatatag sa atin. Okay, so sabi nga dito sa caption at sa isang post, at some point naniniwala na ako sa kanila na I can't be Miss Universe. This was taken during their documentary for MUPH 2022. And look at Kat now, she's our Miss Supranational 2026. Believe ako sa pinagdaanan ng batang to. Imagine 2022 pa lang, pulutan na siya ng mga bashers up until today. But never siya nag-quit in competing.
just goes to show na kung para sa'yo talaga. Forever proud na I never doubted this amazing woman. Tama nga sila na rejection is redirection. So, ito binalikan rin yung naging pahayag before ni Catriona Gray dito sa Miss Universe 2018 kung saan is minsan na-redirect lang tayo sa ating mga direksyon sa buhay. At ito nga yung nangyari dito kay Catriona Ligado na hindi man niya nasungkit yung corona sa MUPH para maging representative ng ating bansa sa Miss Universe, ay iba namang blessing, iba namang opportunity, chances yung bumukas sa kanya, which is ito ngang supranational na siya nga finally ang nanalo dito sa beauty pageant competition na ito. So ang buhay ni Catriona Ligado ay aral ng isang pagsusumikap, determinasyon at yung kanyang pagpupursige na magtagumpay sa larangan ng beauty pageant competition at against all odds mga kapolitika yung kanyang pagsusumikap dito sa kanyang pag-abot sa kanyang pangarap sa buhay. At nawa ay naging inspirasyon sa inyo ang karanasan ni Catriona Ligado dito sa pagkapanalo niya sa Miss Supranational 2026. New day, new bag. Yay! So we have here Miss Supranational, Miss Kat Legado. Thank you for so visiting much, us. everyone. Lagi ko itong napapanood Oh, sa Instagram and also TikTok. Grabe. Thank you for Now I'm supporting. here. Just checking. Gusto ko lang din talaga siya makita in real. Inintay ka talaga Oo, namin. Sabi ko, thank nasaan you. na si Miss Kat? Dito na lang. Pupunta Thank siya. you so much. Ito pa yung ini-inquire niya first. Ito yung ini-inquire ko. First time ko actually kasi diba sa Japan in general, doon ang daming mga ganito, Pre-love. tabi-tabi na pre-love. So parang here in the Philippines, parang pili lang talaga. Oo. Or I don't know, hindi pa ako masyado exposed. Pili lang, and mostly sa Yeah. Instagram. Instagram mostly din talaga, online. Pero you're looking for a silver hardware na Silver classic hardware na. talaga na classic. This is series 24. Yung condition niya, excellent condition. Meron lang siyang crease dito. Medyo new pa naman siya. Series 24 around 2016. 2016 ang 8 years na siya. Malapit na siyang maging Nice. vintage. Oo, ang ganda. And I think yung size, perfect size. Sabi na pag 10 years older na yung bag, considered vintage. Vintage siya. Sabi nila. Oo, 2 years na lang. 2 years na lang. But it's Ma-qualify super ka na as vintage. nice. I love it. Kasi I like yung silver hardware. Kasi- It adds up to the look. Tapos parang syempre, babagayan mo. You're wearing pearl, pearl now. pearls also. I love pearls talaga Siya na siya. lang talaga yung Actually, naghanap din ako ng bottega na Jody. So, Ay, hopefully, Jody. Kasi pero small. Gusto ko na small. So, Ayun hintayin yun. ko na lang. Hintayin ko ulit. Pero pwede nyo i-try. Yung We have the Jody. mini size. Tsaka yung Yeah. andiamo. Oo nga, maganda din. Para yan. Yung andiamo, how much ang, niya? This is 370. 70. Andiamo is around 225. 225. Okay. Kasi Andiamo is Pre-love. fairly new, no? Okay. Like yung niya, design. and everything. Tapos Yeah. yung brand new nito mga around 260. Hindi pa nagkakalayo yung price niya. Hindi pa. Yeah. Kasi almost new din naman. Small Yung size. Andiamo, talagang gold hardware siya. Wala pa akong nakitang Na silver. silver. niyan. Ganda nito kasi Like- two-way. Pwede nga rin backpack to eh. Ay, really? Ganda nito. Perfect, I think. For This events. one is mini, tapos ang next is Small. Small. Or hindi, teen. Or mas malaki yung teen. Jody Yung talaga. bet ko. Or Jody. Yung medium maganda rin. Jody. Ganda. Ganda Ang siya. bagay. Diba? Ganda. Oo. Mas bagay nga Bakit? silver. Silver talaga. Ganda. Kasi you're morena, mas nag-stand Oo. out ka sa ano. Cute yung andiamo. Office bag. Pero gusto ko Cute. yung pang travel eh. Ah. Kaya perfect talaga si Jody. Or this one. Pag nagkaroon kami ng Jody, Miss Yeah. Kat, so Yan let you ako. know. Okay. Then visit kayo ulit. Visit ako ulit. Thank you for visiting us. Of Thank course, you. Thank you, Miss J. Ah, thank you. Thank you, Thank Miss J. you. Ah, nakita ko na kayo. Congrats again on winning this Yeah. supranational.